Meron na namang bagong loan app sa Google Play Store, which is itong si Gcash Loan App. Sinubukan ko kaagad. Alam niyo naman kapag mga ganitong mga bagong loan app, hindi tayo magpapahuli dito. Ako mismo guys, nag-apply po ako. At eto ha, instant loan approval po yung binibigay niya. Hindi siya auto-disbursement ha, kaya wag matakot dahil ako mismo guys, na itry ko siya and nakita ko yung loan details niya. Well, itong loan app na ito, kahit wala po tayong trabaho or unemployed, housewife po tayo, is nag-a-accept po sila. Of course, guys, tulad ng ibang mga loan apps po, no payslip or income proof po na nire-require tong loan app na ito at napakadali lang pong mag-apply. Well, kung bago ka pa lang dito, wag mo muna siyang itry. Tingnan mo muna yung application niya para meron ka ng idea ano nga ba yung mga hinihingi niyang info sa atin. Gano'n ba kadali talaga mag-apply dito? Para if ever na bet mo siya utangan, no? At least may idea ka na. Well, again, as a loan app reviewer po, hindi po ako nagre-recommend ng kahit anong loan app, lalong-lalo na kung hindi pabor sa atin. So, anything that I will discuss in this video po is purely my honest review lang po. Lagi naman akong transparent sa inyo na wala tayong hinahay dito, lalong-lalo na yung proseso ng application at yung loan details niya. At of course, sinishare ko sa inyo yung tamang expectations sa mga loan app, lalo na ito na bago. Well, na-notice ko lang po pala itong si Gcash Loan App dahil sa aking IG. Alam ko, loan app na loan app ang atake nito, kaya ang ginawa ko, kinlik ko tong install now. At nag-direct po agad ako sa aking Google Play Store anyways. Dito lang po pala siya mada-download. Sa ads po kanina sabi niya up to 25,000 daw po yung kaya niya pong ipautang sa atin. And then dito sa Google Play Store, up to 50,000 pesos daw maaaring ipautang nila. Pero hindi kasi ako nagre-rely dito, no? Kasi malalaman na po natin yan once po na nag-apply tayo at na-open natin yung app. Kasi yun na yung totoong offer po talaga. Well, kung makikita nyo po dito, bagong-bago pa po yung loan app, no? Ang kunti lang po ng review as of the moment. Which is itong si Gcash Loan App po pala is under po siya kay si Lion Lending. Dahil ito ay loan app po, tinignan ko siya sa SEC website under po sa list of recorded online lending platform kasi loan app nga ito. So, dapat nandoon siya. Pero tinignan ko po, wala talaga. Hindi ko siya mahanap. Hindi ko alam baka bago lang itong loan app na ito. Kaya usually naman sa mga bagong loan app, no, wala talaga sa SEC website under ng list of recorded online lending platform. Ang dami yung mga loan app ngayon na nasa list of recorded online lending platform sa SEC website, naliligwak pa. What more itong mga ganitong bagong loan app. Kaya deserve po nating silipin. And again, ako muna yung magta-try bago nyo pa siya i-try. And then kung bet nyo then go, kung hindi naman, kasi may idea na kayo. Dinownload ko yung app. So, agad-agad po, we need to permit or allow, no, na ma-access po nila yung information na nakalagay po dito. Napakadami po nito. Kasi pag hindi ko po ito ginawa, hindi po ako makakapag-proceed. Well, after this one po, no, I need to input my mobile phone number na i-register po dito. And then, after that, magpapadala sila sa atin ng OTP. And then, i-enter lang din po natin. So, kapag bago pa lang pala tayo, new borrower pa lang po pala tayo, ang ino-offer po niya is up to 15,000 pesos. So, diba sabi ko nga sa inyo, nagbabago-bago itong loan offer niya. Kanina sa ads, up to 25,000. Kanina naman sa Google Play Store, sa details niya dun, up to 50,000. So, I think ito na yung pinaka-actual na since nasa app na po tayo, nasa application process na po tayo, which is nag-offer po siya sa mga first-time borrower po ng up to 15,000 pesos. Hindi pa po ito yung aking approved offer, ha? So, subject for evaluation pa po ito. So, click lang po natin itong start loan application. And then, ito nga po yung loan process na kailangan po nating i-provide itong personal info, emergency contact, identifying information, withdrawal info, loan information. So, click po natin itong apply now. Then, here po is we need to input our basic information, including our employment type, occupation, income details, yung mga ganun po, as well as our personal details, no, dito sa baba. Well, anyways po, dito nga po pala sa employment type, tumatanggap po sila ng unemployed. And then, dito po sa occupation, ganun din po, tumatanggap din po sila ng unemployed or housewife. Well, anyways, kahit ano naman po piliin natin, dyan actually guys, wala naman tayong loss at hindi naman tayo hinahanapan ng mga income proof or company details po. Ganun pa din naman, pifill upan pa rin naman natin, walang pinagkaiba. Right after po is we need to provide the emergency contact po. So, apat po yung hinihingi po nila sa atin, no, na contact references po. At ito po ay hindi naman po siya magdadirect sa ating phone book list. We will manually fill up po, magta-type tayo manually po kung ano yung ilalagay natin na name at phone number. After po nito is the identity information or the ID information na po. So, for it have an idea, ito po yung mga IDs po na pwede nating pagpilian. Pipili lang po tayo ng isa po dito. Ipoprovide din po natin yung ating ID detail like our name, our ID number, and after that po, we need to take a photo of our front side of the ID as well as the handheld ID po
photo yung nakahawak po tayo sa ating ID. And the last one is the selfie verification po. After po nito, no, this is followed by the withdrawal info na or the disbursement info na po, no. So, marami tayong choices dito. Pwedeng bank, pwedeng e-wallets. At may mga kalaki po siyang mga charges po. Like sa e-wallet is 25 pesos. Then sa bank, ganun na 25 pesos. Medyo malaki lang sa Emily Villar at sa RD na. But anyways, I choose GCash po. As usual, GCash po yung pinili ko. And then, finilapan ko yung details ko dito about my GCash account. And then right after nga po, ito yung sinasabi ko sa inyo na meron akong instant loan offer po. Hindi pa po ako nakapag-withdraw dito. Pinakita niya po kung ano yung approved amount ko, which is itong 1,500 pesos. At ang maganda kasi dito, no, kahit pa paano, hindi siya auto-disbursement. Yun nga yung sinasabi ko, hindi siya auto-disbursement. Well, para malaman po natin yung buong details po nito, click lang po natin tong check loan details dito sa baba at ipapakita niya po sa atin po. Very transparent naman po itong loan app na ito bago po tayo mag-confirm na mag-loan po dito. So sabi niya, meron ako loan amount na 1,500 pesos at ang mare-receive ko na lang daw is 890 pesos na lang dahil sa kanyang platform service fee na 585 plus payment channel fee na 25 pesos sa GCash account ko. Diba may transfer fee nga siya na 25 pesos? So, malabas po ang effective interest rate niya kung pagsasamahin ko yung service fee at saka yung transfer fee niya is 40.66%. Yes po, ganun po kataas. Yung deduction niya sa akin sa 1,500 ba naman, 890 na lang yung ma-receive ko. At buti na lang guys, no, hindi tayo nag-rely sa loan term niya na 150 days kasi merong repayment schedule dito sa baba at lumalabas po, babayaran ko siya within 7 days to pay. And sa second payment ko, yun nga po yung pang 150 days to pay niya, which is na-waive naman. Parang walang nagiging kwenta yun, no? Parang clearly nga po. Sa 7 days to pay na naman po itong loan app na itong bagong loan app ngayon, which is itong sa GCash loan app. At least meron na tayong idea kay GCash loan app na ganito pala siya. Hindi pala siya buong matatanggap na within 7 days to pay lang. And meron pala siyang kinukuhang 40% plus po na effective interest rate for 7 days. Ang bilis na kasi ng araw eh. Well, again, hindi ko siya bet. Hindi ko siya marirecommend sa inyo kasi masyadong mataas. Pero wala akong magagawa. If ever gusto nyo pa rin siyang itry, pag-isipan nyo po ng paulit-ulit and borrow only what you can afford to handle. Walahi po, nabigay ko po sa inyo yung tamang expectation po dito sa loan app na ito. By the way guys, nadidelete naman po tong app na ito kung sakaling ayaw po natin mag-loan dito. Kasi ako po, ay dinidelete ko po talaga yung aking loan app agad-agad. Hindi ko hinahayaang ma-stack po yung mga info ko dito. So, dinelete ko po siya and I hope nga po na-delete talaga siya, no? Kasi marami mga loan apps ngayon. Na-delete yung loan details mo pero hindi pala. Well, sa mga nakapag-try or magta-try kay GCash loan app, pa-share naman po ng mga experiences nyo po sa comment section para aware din po yung iba nating viewers. Don't worry, lagi na po mag-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you po for watching this video. See you in my next video. Bye!